Ayan. Isang mapagpalang magandang umaga sa inyong lahat. Have a blessed divine hope sa inyong lahat. Ngayon ay October 4, 2024 at ang oras ay 7:40 AM. Okay. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, aking pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. At maraming salamat sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Mabuhay perlas ng silanganan ang nagmumula sa sikatan ng araw. Mabuhay ang Maharlika Kingdom of God, the Lufasug Sulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, kaliwanagan, kapayapaan, kahinahunan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Kumusta ang lahat ng ating mga kapatid? Okay, bago ko mag-umpisa, nais ko munang pasalamatan ang mga taong walang sawa sa pagtulong, sa pag-unawa, no, at sa pagmamalasakit kasi napakahalaga 'yon sa inyong abang lingkod. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na kayo isa-isahin. So far, ang magagawa ko na lang ay isasama ko rin kayo sa aking mga panalangin bilang kayo ay nakakatulong din naman sa akin. Okay. Ipagpaumanhin, nais ko munang humingi ng paumanhin sa inyo dahil ilang beses ako nagsabi ng nag-AFB live ako, 2 beses na yata, pangalawa kagabi, pero hindi ako nakakapag-FB live dahil marami po akong mga bisita na nagdatingan at kaninang madaling araw, mga 1 o'clock, past 1 o'clock nang umuwi ang aking mga bisita. Ito ay nanggagaling pa sa iba't ibang dako. Okay? Mga mahal kong kapatid, makinig kayo kasi napaka-importante itong sasabihin ko sa inyo. Ito ay pinaghahandaan ko para sa inyo. Okay. Itong umaga, syempre, unahin ko muna ang magbahagi sa inyo ng mabuting balita mula sa ating kataas-taasan dahil sabi nga, unahin natin hanapin ang katotohanan ng kanyang katwiran upang lahat ng bagay ay idaragdag sa atin. Okay. So, umagang ito ay alam ko, always yan, lagi kong sinasabi that maski sa aking sarili ay tanggap ko, I cannot please everybody. Sabi nila, kapag sobra daw ingay ay mababaw yan, pero yung tahimik ay malalim yan. Okay, pero ngunit subalit datapat, pagdating ng bagay na espiritual, ito ang aking masasabi sa inyo, kaya makinig kayo. Ito'y makikita sa Book of Kawikaan. Nasaan na si book? Sa Book of ito i-share niyo na ito kasi mamaya may mahalaga talaga kung ano sa inyo. Ito'y makikita sa Book of Kawikaan, chapter 12, verse 6 to 7. Dapat meron kayong mga Bible diyan para masundan ninyo ako. Okay. Sinasabi dito sa chapter 12, verse 6. Okay. Ang aking salamin ay nasa loob. Okay. Sinasabi dito sa chapter 6. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay magliligtas sa kapwa. Uulitin ko ha, sana nag-gets nito. Sabi nila, ang taong maingay ay mababaw daw yan, ngunit ang taong tahimik ay malalim daw yan. Pero ngunit subalit datapwat, tatapatan ko ang inyong sinasabi. Mahal, pakikuha nga ng salamin ko, nandun yata nakasabit. Kundi nandun sa lagayan ng mga pulbo ko. Charot. Salamat. Okay, uulitin ko ha. Ito ang katapat niyan sa Book of Kawikaan, chapter 12, verse 6 to 7. Pumapatay ang lihim ng pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay magliligtas sa kanya. Napakaliwanag. Sa 7, sinabi dito,
ang masama ay lubusang magpaparami at di na magbabalik. Ngunit ang sambayanan ng matuwid manatiling nakatindig. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Alam nyo mga mahal kong kapatid, lalo na sa aking mga mahal na mga taga-subaybay. Batid ninyo, no? Ang dami kong na-encounter, no? Kung tutusin, ang daming mga mula ulo hanggang paa. So, nandun yung lahat yung pangungutya, pangungusga. But God is good all the time. That all the time God is good. Kasi siya talaga ang number one na aking tagapagtanggol. Okay? So, ayan napakaliwanag. Okay? Sa pagkakataon namang ito, no? Kaya ko ito binabahagi sa inyo dahil ito yung dikta ng Holy Spirit para sa atin. Okay. Maya-maya abangan ninyo kasi marami akong marami akong sasabihin sa inyo. Pinaghahandaan ko yan. Alam niyo si Lidimin, ilang araw ako, no? Hindi ako nagba-vlog, nagbabantay ako ng mga halimaw, no? Nagbabantay ako ng mga halimaw, no? Nag-agree yung aking kwintas. Okay. Nagbabantay ako ng mga halimaw. Ang daming halimaw. Pero, kuidaw lang kayo. Okay. Alam niyo at this time, at itong mga halimaw na ito'y may kinalaman din, no? Sa buhay na espiritual, no? Kasi alam niyo, hindi niyo ba na-notice sa kabila ng lahat ganito, mga nakakasawa ng pakinggan, release dito, release doon, anak ni ganito, ganito, ganyan, anak ni ganito, so on and so on, no? Ang dami. Pero pinagtatalunan pa, ang daming pinagtatalunan pagdating ng Biblia. Pero ngunit subalit datapwat, no? Kasi alam niyo, tatapatin ko kayo. Alam nyo ba ang naging hindrance o naging balakid para magkaroon tayo ng implementation? Yung hindi matanggap ang buong katotohanan. Yun ang naging ugat ng lahat ng ating bakit hindi nagkakaroon ng implementation. Okay, babasahan ko kayo ngayon, no? Sa tinatawag na ang bantayan. Ang bantay ng Israel. Makikita ito sa Ezekiel chapter 3 verse 16 to 19. Kailangan ko itong ibabahagi sa inyo, okay? Nakasaad dito sa Ezekiel chapter 3 verse 16 to 19. Pasensya na kayo dahil ito ay talagang pinapaano ng natin, ng Banal na Espiritu. Sinasabi dito sa 16, no? Pagkaraan ng 7 araw, kaya ang 7 talaga is very powerful yan, no? Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel. Makinig ka sa aking sasabihin at bigyan mo sila ng babala. Kaya ngayon, ganito din ginagawa ni Lidimin, no? Ganito din ginagawa ni Lidimin, yung magbigay sa inyo ng ng paalala ba? Kaya man ang tungkulin ko sa inyo. Yan man ang lagi kong inaano sa inyo. Hindi naman ako nagsasalita for my own sake, para sa aking kapurihan. Hindi, kung hindi nandun yung paalala. Ngalan lamang, mayroon talagang pagkakataon na ang bibig ni Lidimin, no? Pero dapat maunawaan ninyo na hindi ako yan, no? Nandoon yung bagsik, nandoon yung, sabi ko sa inyo mapait, mapakla, mapait, mapakla sa inyong mga panlasa. Ngunit sinisigurado ko yan, hindi yan kapahamakan ninyo, dahil hindi para sa akin yan. Napakaliwanag dito. Kapag sinabi ko, tsak na mamatay ang taong masama, at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila'y makapagsisi, ang mga tao nga iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Naalala niyo bang nag-post ako na si kamatayan? Ipagpaumanhin sa mga iba na hindi pa masyadong nakakunawa sa mga bagay na ito, no? Dahil kung ano ang pinapasabi, yun lang, doon lang ako. Ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Tingnan mo, kaya si Lidimin takot si Lidimin na hindi ko, pag sinabi na Lidimin, sabi ko nga sa inyo, di ba, kahit magsusuklay ako, kahit maliligo ako, minsan sabi ko, sandali lang, naliligo pa ako. Mga tipong ganon, no? So balit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila, no, nagsisisi sa kanilang kasamaan,
mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit, hindi mo yon pananagutan. Kapag nagpakasama ang isang matuwid, ilalagay ko siya sa panganib. Ipagpaumanhin, no? Pero ito'y isang aral, no? Kapatid, mawalang galang na, pero hindi kita babanggitin. Ito, sabi ng butiki, oo, ito ay realidad, no? Ito ay realidad. Isa siyang missionary, no? Dahil sa kahirapan ng buhay, no? Dahil sa kahirapan ng buhay, tinawagan niya ako, Lidimin, talagang hindi na kaya ang gutom, no? Ako'y lalabas muna upang magtrabaho. Ang sabi ko sa kanya, kapatid, bakit wala kang tiwala sa ating Panginoon? Mamamatay na ba tayo sa gutom para lumabas ka dyan sa mission mo? At iiwan mo si pastor na talagang ikaw pa naman ang pinaka-right hand. To make the story short, no? Tumawag siya sa akin, Lady May, nakapasa ako sa interview. Tapos nagtaka siya, bakit parang lahat ng paborin na sa kanya, no? So, to make the story short, wala pang isang linggo, nagkaroon ito ng malaking problema, no? Kaya ngayon, ang sabi ko lang, magpakatatag ka dahil mahal ka pa rin ng Diyos dahil pinalo ka lang. Kasi hindi tayo nagkulang no? Hindi tayo nagkulang. Sabi ko, kapatid, wag kasi ganito, ganyan, no? Dapat nating tandaan ang magtiis hanggang wakas at nanatiling tapat sa kanilang mga tungkulin, no? Ay si God ang magbibigay sa atin ng ano man ang ating mga pangangailangan, no? At siya ang magbibigay ng reward. Pero to make the story short, ito'y isang aral, ha? So, sa mga sa mga nagmi-mission dyan, alam ko, batid ko, ramdam ko mula ulo hanggang paa, mula sa kailiman ng aking butot balat, ang mga tiisin, no? Ang mga tiisin ng bawat isa, pero laban lang, okay? Mawawala ng kabuluhan ang kabutihang ginawa niya noong una at mamamatay nga siya dahil sa kanyang kasalanan. Kapag hindi mo siya binigyan ng babala, pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binigyan mo ng babala ang mga taong matuwid at sila'y lumayo sa kasamaan, hindi sila mamamatay at wala kang pananagutan. O ayan, napakaliwanag, ha? Kaya si Lidimin, no? Sabi ko nga sa inyo, kahit nagwawalis ito, kumakain ito, pagdidikta yan, no? Ito ibahagi mo, ito iminsahe mo. So, doon lang ako, no? Kaya minsan may mga pagkakataon na kapag ang kapatid ay pagsabihan, masakit ito, no? Masakit ito, talagang ramdam mo mula sa kilalaman mo. Matalas, matalim ang salita ng Diyos. Hay siya, hinasuno, nanindig ang balahibo ko. Kudi sansang ka na iyasok ka talafurayat. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maraming salamat sa kanyang presensya. Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang isang Lidimin pag nagsasalita sa inyo, hindi yan panghahamon ng kayabangan, panghahamon yan ng katotohanan. At alam ko, I cannot please everybody, all of you. Pero sumusunod lang ako, no? So, ayan yung ating mga mensahe ngayon. And then, meron pang pinapabigay o pinapahatid sa atin, no? Ang ating pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Tungkol ito sa mga kapatid, no, na may mga pinanghahawakan ng mga tao. Speaking o pinanghawakan ng tao, mamaya maganda ito, pero unahin ko ito, no? Ito'y makikita ngayon, may footnotes ito, no? Ang tinatawag dito na ang Alpha at Omega. Alam nyo, I'm so sorry, no? I'm so sorry, but ito yung pinapahiwatig sa atin, eh. The Alpha and Omega. Ano nga ba talagang pinag-uusapan na Alpha at Omega? Alam ko, mawalang galang na sa iba't ting mga mahal na kapatid, no? Sapagkat, alam naman natin na ang, sabi nga nila, money is the root of evil, no? Pag sinabi nating Alpha at Omega, ito'y para sa akin, itama ninyo ko kung mali, ito'y may kabanalan. Because if we are talking Alpha at Omega, we are talking about God, no? So, sabi ko nga, hayaan natin na tayo, gracious, tayo ang bibigyan ng gagamitin ng Panginoon, hindi yung gagamitin natin ang Diyos, lalo na sa mga sarili nating mga kapakanan. Okay, sa Pahayag chapter 22 verse 10 to
10 to 12. Okay, kailangan ko itong ihayag sa inyo dahil ito yung pinapaano sa atin sa Pahayag chapter 22 verse 10 to 12. Mamaya ha, kay marami tayong big bombastic ngayon. Tingnan natin, no? Chapter 22 verse 10 to 12. Ayan na. Sinabi dito sa Pahayag chapter 22 verse 10 to 12. Sinabi rin sa akin, huwag mong ililihim ang mga propesiya na nasa aklat na ito sapagkat malapit nang maganap ang mga ito. Ang alin ba ang magaganap? Okay, material and spiritual equals balance. Yan ang mga magaganap. Magpatuloy sa magpapakasama ang masasama. Take note. Ito na yon, may kinalaman sa eleksyon ito. Marami ako, sabi ko nga sa inyo, marami akong binantayang halimaw no? Laging puyat si Lidimi, nagbabantay ako ng mga halimaw. No? Napakaliwanag. Magpatuloy sa pagpapakarumi ang marurumi. Ngunit ang mamumuhay sa kalooban ng Diyos ay magpatuloy sa gayong pamumuhay at banal sa pagiging banal. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay. Mga mahal kong kapatid, lahat ng mga bagay na ito ay may kinalaman ito pagdating sa material. Ito maya konti. May kinalaman naman ito, katapat ito sa material na aking ibabahagi sa inyo. Napakaliwanag, di ba? Sana po maintindihan nito at sana maunawaan ninyo, no? Ito na. Ito naman ay may tungkol sa pangangalaga at pagiging handa. Mga leaders ng iba't ibang mga sikta, mga grupo ng mga foundation, organization. May kinalaman ito sa eleksyon. Makinig kayo. Ayan, sabi ko sa iyo, matalim to no? Para itong ginamit ko ng ganyan, no? Yung sword, no? Makinig kayo, lahat ng mga leaders. Lahat ng mga leaders dyan. Pangangalaga at pagiging handa, ito'y matatagpuan sa unang Pedro chapter 5 verse 2 to 3. Okay, ayan. Pinaghahandaan ko kayo, mga mahal kong kapatid. Ayan na. No? Okay, sinasabi dito sa 1 Peter o unang Pedro 5 chapter 5 verse 2 to 3. Huwag kayong mainip dyan, kaya may big bombastic tayo. Marami na namang mabubwisit nito. Sa chapter 2, sinabi dito, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Gawin ninyo ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Yan ang nais ng Diyos. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kung hindi gusto ninyong makapaglingkod. May kinalaman ito sa eleksyon. Mamaya babanatan ko kayo, no? Hindi bilang Panginoon sa inyong nasasakupan. Ngayon, maraming ngayon ang mga leaders. Sus, Ginoo. Talaga lang naman kayo. Ako, ewan ko sa iyo. Kundi magiging halimbawa kayo sa kawan. Napakaliwanag. Paano ba kayo naging leader, no? Paano ba kayo namuno sa inyong mga nasasakupan, na? Yung para lang sabihin na bida-bida kayo, wag kayo masasaktan. Para lang sabihin na you are belong to the family of kung anong mga ikan, no? At pagparito ng pinunong pastol ay tatanggap kayo na maluwalhating koronang di kukupas kailanman. Koronang kailanman ay hindi kukupas. Napakaliwanag yan, no? Napakaliwanag yan. Ngayon, para sa ating mga kapatid, paalala ko lang, kung gusto nyo magkaroon ng ganyan, kung gusto nyo ng koronang hindi kukupas kailanman, sundin natin ang kalooban ng Panginoon at magpakababa tayo sa ating mga sarili. Uulitin ko, magpakababa tayo sa ating mga sarili, Dili magsigig bida-bida dyan. Okay? Okay. Ito naman ay may tungkol sa mga alipin ng Diyos. Kasi sasabihin man natin, humanitarian, to serve God, to serve people, pag sure oy,
Okay, makikita ito sa unang Pedro chapter 2 verse 15. Okay? Chapter 2 verse 15, sinabi dito, 1 Peter chapter 2 verse 15. Nais ng Diyos na sa pamamagitan ng iyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan. No? Mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya. Subalit, huwag ninyong gawing dahilan sa paggawa ng masama ang iyong kalayaan. Ito ba yung mga tipong ipagpaumanhin ha? Hallelujah, praise the Lord! Kung ano-ano, no? Alam mo kung sino mga banal, no? Pero, wag ka behind of it. Mabuti pa siguro yung, ay nako, patawad Panginoon, no? Marami yan, alam natin. Akala mo kung sino mga, pag kayo magagalit sa akin, akala mo kung sinong mga nakapustura, nakaputik ng damit, no? Kapitapidagan kung titingnan, kagalang-galang. But behind of it, merong mga kahalimawan. Alam nyo naman yan kung ibig kong sabihin, no? Kaya, mga mahal kong kapatid, ito ngayon ang mensahe sa atin pagdating ng spiritual. Sana maunawaan ninyo dahil ito, may kinalaman ito ngayon sa ihahayag ko sa inyo. Tungkol naman ito sa material na bagay. So magtatapos tayo dito sa Amos chapter 18 verse 14. Okay, nasaan ka na Amos? Okay? Hello kapatid no Randy, no? Dito tayo sa Amos. Ayan na si Amos. Sabi ko sa inyo binibilang ko pa. Huwag kayong mainip dyan kasi big bombastic release tayo. Okay? Okay, sana nasundan ninyo yung mga binahagi ko sa inyo ha. Hindi lang yung mag-aabang kayo sa update ko tungkol sa mga material. Sa Amos chapter 5 verse 18-24, ito ay may kinalaman sa panawagan upang magsisi, no? Lalo na ngayon, no, mga kurimaw, binantayan ko. Chapter 5 verse 18-19. Sinabi dito, no, makinig kayo. Kahabag-habag kayo na naghihintay sa pagdating ng araw ni Yahweh. Bakit ninyo hinihintay ang araw na yaon? Yun ay magiging araw ng kadiliman, hindi ng kaliwanagan. Bakit kaya niya sinabi? Para kayong umiwas sa leon, ngunit uso ang nasagupa, no? Uy, kahabag-habag naman naghihintay sa ng Panginoon. Kasi nga, ito yun ha, kung bakit ito pinamiminsahe. Dahil nga, sa totoo lang, marami ngayon, na-appreciate ko naman, no? Mga churches na pagdating sa loob ng simbahan, puro kapurihan, no? Lalo na pagdating ng abuloy, gagaling, no? Tapos, kung ano-ano man, pero ito yung sinasabi ko, minsan maghayag ako, Lidimin, ano ba yung mga sinasabi mo? Medyo nakakatakot na yun. Yun ang totoo, no? Kaya diba sabi ko sa inyo, mag-ingat kayo sa mga bagay na nakikita ninyong akala ninyo yun ang mabuti. Kasi dyan na si iba no? Sa mga nakikita at naririnig yung mga mabubuti, no? Alam nyo, bagamat itong mga nangyayaring ito about sa mga release 101% ay Lidimin Kanuto declared wala po talagang release at yan may kinalaman yan sa big bombastic release natin. Tapusin ko muna ito. Okay, sinabi dito, no, sa 18, sa 19, dito na tayo sa 19. Para kayong umiwas sa leon, ngunit uso ang nasagupa, o kaya'y gaya ng isang taong umuwi sa bahay, ngunit pagsandal sa dingding ay tinuklaw ng ahas. Magiging pusikit na kadiliman at hindi kaliwanagan ang araw ni Yahweh. Napansin nyo ba itong mga kaguluhan natin ngayon? Sige, may kinalaman ito sa eleksyon ko, no? Namumuhi ako sa inyong mga handaan. No? Kaya si Lidimin yung sinasabi kong piging, no? Hindi ito katulad ng iba na punta doon sa mga hotel, no?
ito'y may napakasimple bilang pasasalamat. Hindi para kung ano-ano mga piging para sa sarili, kundi piging para sa pasasalamat. Hindi ako nalulugod sa inyong mga banal na pagtitipon. Hindi ako nalulugod sa inyong mga banal na pagtitipon. Hindi ko matatanggap ang inyong mga handog na sinunog, handog na mga pagkaing butil, at mga hayop na pinataba. Uy, magbantay kayo, ha? Magbantay kayo. Kahit na ang mga iyon ay handog ng pangkapayapaan. Kayo talaga, hindi ko pa rin papansinin. Tigilan na ninyo, no? Tigilan na ninyo ang maiingay na awitan. Di ako nagsabi nito, ha? Ayoko nang marinig ang inyong mga alpa. Ano kaya ang gusto ni Lord? Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo ba? Maraming nagsasabi ba na kuan ba ganing ano ba tawag nito? Marami ba ang nagsasabi na about sa mga humanitarian, pagpupuri? So, tingnan natin, kaluuban, panukala ng Diyos. Ano ba talagang panukala ni Lord sa atin? Ito ha? Nako, talaga lang naman. Sana mag-gets ninyo itong ibig kong sabi. Sa halip, no, ay padaluyin ninyo ang katarungan gaya ng isang ilog. Gayon din ang katwiran tulad ng isang di natutuyong batis. Okay. Napakaliwanag, no? Sa halip ay padaluyin ninyo ang katarungan gaya ng mga ilog, gayon din ang katwiran tulad ng hindi natutuyong batis. Take note ha, hindi natutuwa si Lord, no? Hindi kailangan ni Lord yung mga kung ano-anong mga pagtitipon, no, ng mga kabanalan kuno, no? Pero ang hiningi ng Diyos sa atin, padaluyin natin ang katarungan gaya ng isang ilog, gayon din ang katwiran tulad ng isang di natutuyo ang batis. Tanong ko sa inyo pagdating ng katarungan. Ito na. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. O pinaka-Diyos ng dakilang amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa karunungang espiritual na ipinagkalob mo sa akin. Pinupuri kita, dinadakila, nilulhati, pinasasalamatan, sinasamba, no? Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos na nag-iisang Diyos. Maraming salamat sa karunungang espiritual na ito. Take note ha? Take note. Hindi natutuwa ang Panginoon kung ano-anong mga ano niyo dyan, mga palabas ninyo dyan, no? Hindi siya natutuwa. Sa panahon natin ngayon, no? Kasi ito, may kinalaman ito para sa future, no? Kaya nga 'di ba sabi natin malapit na siyang paparito, 'di ba? No? Ang kailangan pala ng Diyos, padaluyin ninyo ang katarungan gaya ng isang ilog. Gayon din ang katwiran tulad ng isang di natutuyong batis. Speaking of katarungan, dito na tayo. Ito bang mga nangyayari sa atin, no? Sa ating bansa. Ito na ha. May kinalaman na ito sa atong big bombastic release. Ito bang speaking of katarungan, no? Ito bang mga pangyayari sa atin ngayon, nasa katarungan pa ba ang mga pangyayari? Naramdaman nyo ba ang katarungan? No? Naramdaman nyo ba ang mga katarungan? Lalo na yung mga pinapaland grab, no? Mga land grabber, no? Yung mga mahirap. May katarungan pa ba dyan? Kaya ako'y sa totoo lang, nagagalak ako at nagpapasalamat ako na meron tayong isang kapatid, no? Na si Bai Lourdes Infante, no? Maraming salamat sa iyo kapatid, no? At ako'y masaya, no? Masaya sa nakikita kong pagganap mo sa tungkulin, no? Hayaan mo at one of these days naway loobin, no, na makabisita ako sa iyo, no? Kasi may mga bagay na pag-uusapan, no? Kaya nagpapasalamat ako diyan, no, sa ating kapatid, no? Suportahan nyo rin ang ating mahal na kapatid na si Bai Lourdes Infante, no? Maraming salamat sa kapatid. Speaking of katarungan, ito na ngayon, no?
Ito ba nangyayari sa atin katulad ditong mga eleksyon ko, no? Sinabi ko na sa inyo ha, malaki ang posibilidad na walang eleksyon. Bagamat ito ay nag-filing na ang ating mga mahal na mga kapatid na mga candidates, no, para sa kanilang mga posisyon. Pero ngunit subalit datapwat. Ito na yung tanong kong katarungan. Napakasakit isipin pagdating ng mga ayuda, no, ng mga ayuda ng ating mga mahal na kapatid. Piling-pili lang, no, kung sino pa yung basta kung sino yung malapit sa kanila, yun ang halos makakatanggap ng ayuda at hindi lahat ang naayudahan. Akala ko ba, 'di ba nag-declared ang Central Bank na walang pondo, no? Pero ngunit subalit datapwat. Napakasakit isipin na pagdating ng mga kaayudahan, dapat yung mga salitang mga ayuda-ayuda na yan, hindi na yan ayuda. Ito ngayon ha, sa kasalukuyan. Wala naman pong tayong mga disaster na hinaharap, no? Hindi na po ayuda. Take note ha, ako na po ang nagsasabi, hindi na po ayuda yan. Mga leaders, no? Napakaliwanag ka ganina, maglingkod kayo, no? Hindi para sa inyong mga sarili. Matamaan ako matamaan sa sasabihin ko. Mga members, kawawa ang mga members. Bakit? Wala naman tayong mga wala naman tayong itong mga ibang organisasyon, itong mga ibang mga foundation ko, no, sinamantala ito ng ating mga politiko. Kung alam nilang marami kang tao, lalapitan ka ng mga hinayupak na yan. Gagamitan ko talaga ng words ng hinayupak. Ha? Tapos magpapakitang gilas yan, no? Ito namang mga leaders, yung hindi ko naman nila lahat ha. No? Kasi mayroon pa naman tayong matitinong mga leaders. Ito namang mga leaders, no? Masyado siyang sa sarili, very proud kasi si mayor, si ganito, pupuntahan siya, kakausapin siya, ganito, ganyan. Oh, proud na proud siya kasi siya ni mayor no? Pero kuidaw ka, no? Umanda kayo pagkatapos ng eleksyon, kung sila nanalo. Hay nako, ewan ko na lang, kaya pag kailangan ninyo si mayor, kung sino kailangan niyo, busy, may ka-meeting, etc. Ganun ang madalas na nangyayari, no? Alam niyo, biruin ninyo, no? 70 million ang ginamit for regular midterm election, 2 million sa BARM, 1 million sa test ballots, no? Sa 1 million na yan, ilang million na rin ang mga niyan, buti kong papel yan, ayan pa yung ink, manpower, lahat na, no? Meron silang budget para dyan, pero pagdating ng ayuda ng mga tao, daw lang, na? At kung may ayuda pa, minsan yung mga bigas pa, asus patawad Panginoon, no? Kumbaga, inano na lang nila kay magi-expired na. Kayo talaga, mga pasaway. Nasaan ang katarungan na sinasabi dyan? Nasaan ang katarungan? No, para, alam niyo sa totoo lang, pinakamasakit, no, yung mga mga kapatid na nasa tuktok ng mga bundok, nandun sa mga kabukiran, no, lalo na yung napanood niyo ba yung vlog ko na umakyat ako ng bundok na, grabe talaga, no? Alam niyo sa totoo lang, nakakalungkot talaga, no? Ngayon, may challenge ako sa mga kapatid nating mga katribuhan, no? Dahil sabi natin, tribo, kapatid, no, na this time, no? China-challenge ko kayong lahat. Kung totoong mga tribo kayo, hindi ko kayo hinihikayat para mag-rebellion sa ating gobyerno. Pero ipakita ninyo ang pagkakataon na ito, tumayo at tumindig para sa katotohanan. Kung totoong mga tribo kayo, itong eleksyon na ito, buboto ba kayo? Ha? Kasi may sarili man kayo tayong governance. May sariling governance ang tribo. Tanungin ko kayo ngayon. Buboto ba kayo? Ha? Buboto ba kayo sa mga yan? Ha? Buboto ba kayo? Mag-isip kayo. No? Alam nyo sa totoo lang, anong sinabi ngayon ng mayroon pala akong na-discover pero hindi ko sasabihin. Kasi, alam ko, binabantayan din ako ng mga halimaw No, alam niyo ba kung bakit ko nasabing halimaw? Sasabihin, walang pondo. Ang gobyerno, walang ganito, ganyan. 25 metric tons of gold. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, Maharlika Fund Investment, diniklara ko yan, wala kayong makukuha ni Kusing. Pinagpuyatan ko yan.
24.5 billion, no? Ano pa bang mga ano natin, yung talagang inano natin, no? At this time, 25 metric tons of gold na nilabas ninyo. Sad to say, I'm so sorry. Ito na yung sinasabi ko, walang kapatid sa kapatid, walang kadugo sa kadugo. Ang tama ay tama, ang mali ay mali. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. No? Ganun pa man, ang pagmamahal ko sa inyo ay nanatili yan. Mahal ko kayo mga kapatid ko. Kaya ganun na lang si Lidimin magsalita sa inyo. Na? Kasi hindi ko ugali ang mga pagpuri-puri, no? Napakalakas na bagyo, 63 patay. Oh. Nag-flash sa akin, ano? Nag-report sa akin ng weather forecast. Oh, titingnan natin yung bagyo-bagyo na yan, no? Alam niyo sa Comelec ngayon, no? Anong sinabi dito? Cheating, still the biggest street election in 2025. Na. Oh. At saka biruin ninyo, no? Based or according dito, no? Kasi talagang pinagpuyatan ko yan. Alam nyo, tingnan ninyo ha, itong mga parapernalya, no? Lalo na ang PCOS machine na gagamitin. Saan kayo makakita? Hindi nila tinisting yan, pero kinontrata nila. Meron akong mga babala sa mga tumatakbo. Kung matuloy ang eleksyon, may kung, napakalaking question mark, kung matuloy ang eleksyon, kuwi daw lang kayo, no? Kuwi daw lang kayo dahil binabalaan ko ang ngayon pa lang ay mayroon ng mga pandaraya. Kung tutusin, kung lang ha, kung tutusin, naka-line up na kung sinong nanalo eh. Tapos na ang eleksyon. Nandoon na ang mga listahan kung sinong nanalo kung matuloy ang eleksyon. Pero ngunit subalit datapwat, wag natin o walang nakaarok sa iniisip ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Ang eleksyon is May 2025. So ngayon, October, November, December, January, February, March, April, May. We have 8 months. Sa 8 months na yan, maraming mga pagbabago. Ha? Tandaan yung sinasabi ko. Malaki ang posibilidad, no? Malaki ang posibilidad na walang eleksyon. Bagamat ang iba dyan ay nag-file na ng mga COC nila dyan. At kung matutuloy ang eleksyon, dito magkakaalaman dahil baka yung iba is overkampante, no? Nananalo na sila kasi ngayon pa lang panalo na sila, no? Nasa listahan na ang kanilang pangalan sa pagkapanalo. Alam niyo ang ibig kong sabihin. Pero kuwi daw lang kayo, we have 8 months at malaki ang pagbabago. No? Knowledge is power. Okay. Alam nyo mga mahal kong kapatid, to make the story short, at this morning, uulitin ko, pagdating ng mga sinasabing release ng mga accounts, mga heritage account, kung ano ng klase mga accounts dyan, no? Ay, Lidimin Canuto declared wala pong release. Kung sasabihin ng inyong mga leader na ito na ay release na, ito na yon mga ayuda po yan ng politiko. Kono, hindi po ayuda ang tawag dyan. Wala naman po mga disaster, no? Katulad dito sa amin, hindi ko babanggitin, party list, namigay na ng 100 pesos. Hala! No? Namigay ng 100 pesos. Lagyan ng sticker. Yung kanilang mga tricycle. Na? Talaga kayo. Tapos ililistang pangalan. Kaya ako, nung mayroong nag-ano dito, kayo nang bahala dyan. Kahit ako nakikita ko man siya. Basta ganyan kasi, meron kasi yan siyang pinapahiwatig, no? Yung kwintas na yan. Kahit dito, yung pag-ano dito, yung pag-survey-survey, sige lang nag-survey, kaya tinapat ko na.
Anong purpose bakit kayo nagsusurvey? Kasi ma'am, kailangan malaman ng census. Hoy, pag sure, o ano, malapit na kasing eleksyon ko, no, kaya bubuhay na naman ang mga patay. Na, tapos yung mga buhay, papatayin natin kasi yung may mga buhay na hindi na nakakapag boto, no? So, abangan ninyo yan. At speaking, no? Mag-ingat kayo. Actually, maraming nangyayari ngayon, ano? Kaliwat kanan yan, no, na mga lindol, no? Kung sa bagay lahat yan nakapropesya, pero paalala lang sa akin, mga mahal kong kapatid. Kaya huwag kayong magagalit sa akin, okay? So far, mag-ingat yung ating mga kapatid, no? May mga maliliit na mga bata, lagi kayong maghanda. At gusto kong paalalahanan yung mga kapatid natin na sa mga kabundukan, no? Mag-ingat kayo kasi nanindig yung balahibo ko, no? Kung naglabasan ang mga nilalang, iba't ibang uri ng nilalang na nasa kailaliman ng mga katubigan. At this time, maraming maglalabasan ang mga nilalang na galing sa mga kailaliman ng kalupaan, no? Naalala nyo ba yung palabas na Tremors? Sino ang nakakaalam ng palabas na Tremors? Yung palabas na Tremors, itong mga nakaraan ay nakita ko siya, no? Hindi ko lang masyadong kung dito sa ating bansa, parang sa part siya ng Africa, no? Yung Tremors, no? Sino nakakaalam ng palabas ng Tremors, no? So, mga mahal kong kapatid, at doon sa mga kapatid, no, sa mahalika dito sa ating ginagawa, kung maaari sana, no, pero huwag kayong mag-alala, kung maaari sana yung mga magpapamember ay ilista nyo lang muna, pero ngunit subalit datapot sa ngayon sa kasalukuyan na nasa eleksyon ko, no, ay kung maaari, no, ay iano ko lang muna yan, i-stop muna natin kasi ayoko mabahiran ang ating samahan ng mga politika na yan, no? Kung sino man mga members, kung sino man ang mga leaders na nalalaman ninyo na ginagamit, no, ang ating samahan sa mga eleksyon na yan, pwede kayong mag-report sa akin. Pero siguraduhin niyo na ang report niyo sa akin totoo ha, dahil kung hindi, kayong malilintikan sa akin, no? Kayong malilintikan sa akin, no? So, mga mahal kong kapatid, no? Sabi nga, may nagtanong sa akin, ayaw mo ba kay Bongbong? Hindi sa ayaw ko sa presidente. Sino ba ako para umayaw? Baka ako pang ayawan, no? Kaya lamang, para sa akin, malaki pa rin po ang tiwala ko sa ating mahal na PBBM. Yun po yung totoo, no? Kung mayroon man tayong mga negatibong nakikita, hindi tayo perfect. Hindi tayo perfect, no? We are not perfect, mga mahal kong kapatid. Pero, to make the story short, itong eleksyon na pinagkakaguluhan ninyo, pwede daw lang kayo. Pag mangyari ang biglang walang eleksyon, na huwag kayo magpunta dito kay Lidimin, ha? At sa panahon na yan, paalala ko sa mga nakaupo, kung mangyari man yan, hindi nangangahulugan na mga ang nakaupo ay manatili sa kanilang upuan, no? Malaki ang pagbabago, no? Malaki ang pagbabago sa lahat ng mga pangyayaring magaganap. Malaki ang pagbabago. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo, no? Maraming salamat talaga sa kanya. At yung sinasabi ko, nagbabantay ako ng mga halimaw. Actually, mga mahal kong kapatid, ipagpaumanin ninyo sa iba kung hindi niyo ito maunawaan, yes, no? Dahil maging sa mga himpapawid, no? Minsan, nandun, no, fight, merong fight, no? Labanan ng spiritual, no? Merong fight sa himpapawid, no? Kaya at this morning, ingatan ninyo, no, ang inyong mga pananampalataya na hindi kayo masilo, no, sa patibong ng kaaway, no? Kasi
member ng 24/7 yan, no? Kung pwede lang may 24/8 gagawin ni Satanas, no? Alam niyo naman ang gawain ni Satanas. Gusto niya lagi siyang lagpas, no? Siya lagi ang nangunguna, no? Kaya mga mahal kong kapatid, no? Maraming salamat sa inyo at nawa pagkabulay-bulayan, pagkaisipin ninyo, no? Ang aking mga sinasabi, no? Kung mayroon ng mga salita na masakit para sa inyo, yan ay dikta ng espiritu yan, no? Masakit, matalas, mapait, no? Yung mga salita na yan, pero hindi yan sa ikakabuti ng sarili ko, kundi ikakabuti ninyo yan. Maraming salamat kay Marilyn Trinidad. Purihin ang nagsugo, sugo, wag nawang manatili ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Katulad ng sinasabi ko, malaki ang posibilidad na walang eleksyon. Ngunit subalit datapwat, no? Hindi nangangahulugan na manatili yung iba dyan, lalo na yung mga hindi na yung yata buaya, kundi mga dinosaur pa, no? Carolina Katungal, thank you so much, no? Good morning, Miss Lady Min, bless you always, keep safe, mahalika, yes, will be great again. Puri na nagsugo, hindi mga sinugo. Maraming salamat kapatid na Marilyn, kay Josephine Dapon, kay Malo Gabaldon, kapatid, thank you so much, no? Alma, sana to si Alma, nawala si kapatid na Alma Ganzan, busy na jud kaayo sila Lidimen. Yes, busy gid sila sa iyong ng eleksyon ko, no? Pero but I love it, no? Titingnan natin ang susunod, or abangan natin ang susunod na kabanata. Anisita Gakutan, Madam, good morning. Puri nang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Mahalika, will be great again. Thank you so much kapatid na Anita Gakutan. Kay Randy Bautista, kapatid, maraming salamat talaga sa iyo, ha. Ingat ka lagi dyan, kapatid. Hayaan mo, yung usapan natin. Alma Gansan, mga mataas sila Lidimen, yes, no? Marvin Collado Montimayor, puri na nagdakilang Diyos. Salamat po, Miss Lidimen. Thank you so much also, no? Elizabeth Oriendo Grino, thank you so much, Madam. Jovelyn Villaruel, salamat kapatid, no? Ang Alpha at Omega, this is the beginning and the end. Yes, kapatid. J. Riders, maraming salamat also. Maria Salvacion Valenzuela Amante, mapagpalang umaga, Miss Lidimen. Thank you so much. No? Nawawala tayo. Okay, nasa na yung ating mga ibang kapatid. Kay Romeo Fernandez, thank you so much. Kay El Tauros, thank you so much. Kay Nora Marasigan, good morning, Ma'am Lidimen. Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. No? Amelia Santiago, good morning po kapatid. Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Thank you so much. Jimalin Jamin Batangan, Balangatan, good morning. Nora Marasigan, thank you so much sa inyong lahat. Lirina Canon, Nora Marasigan, okay, nag-stock up na siya. At marami pang iba. Alam ninyo mga mahal kong kapatid, merong mga bagay, no, yung pagbabantay ko sa mga halimaw na yan, ay hindi ko pwedeng lahat ibabahagi muna sa inyo dahil ang mga kalaban ay binabantayan din ako. Sabi ko sa inyo no? Maraming gumamit ng aking video. Ang video ko binabantayan na nila. Ulitin ko, ha, 101% ay Lidimen Canuto declared walang release sa lahat ng mga accounts dyan. Kahit sino ka pang pilato. No release. Maraming nagtanong sa akin, Ma'am, kailan ba talaga ang release? Ang tunay kasi ng release, sana naramdaman ninyo, no? Kung tutusin, may initial na nga eh. Ang totoong release ay release, kayamanan ay kayamanang espiritual, no? Tingnan mo yung mga pinagkakaguluhan ninyo mga kapirahan dyan, o di magpatay kayo, no? So, puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Abangan nyo lang kasi marami kasi akong binabantayan. Baka bukas makalawa magugulat. Oy, abangan ninyo ito, ha, politiko ito. Susunduin ito, no? May susunduin siya ni kamatayan. Hindi na ako nagtanong kung anong kasalanan. Ibig sabihin, di panahon na rin niya siguro, no?
Kaya mga mahal kong kapatid, maraming salamat sa inyo. Isang mapagpalang magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat sa ating kapatid, no? Thank you so much sa lahat ng tumutulong. Patuloy na tumutulong sa atin, no? Meron mga dapat gagawin. Tanong kasi doon, yung tungkol sa mga lilitaw, anak ng tao, maliwanag. Ang sinasabi palang anak ng tao, may binanggit din pala, no? Si Ezekiel, anak ng tao. Liwanag dito, oh. Ang liwanag, sinabihan siya ng anak ng tao, no? So, sino pa ba ang pwedeng mag-ano dyan, no? Alam niyo, sa totoo lang, ay, meron pala akong pinasulat dito. Okay? So mga mahal kong kapatid, thank you so much sa inyo at have a blessed divine hope sa inyong lahat, no? Mayroong mga meron akong mga dapat na ididimo sa inyo para maiintindihan ninyo. Para akong nag-ano nito, para akong tinatawag na ano ba 'yon, yung panahon ng pandemic sa mga estudyante, no? Ano ba yung tawag doon mga kapatid, no? Yung sa bahay lang nag-aano, yung parang home class yun no? Nung nagkaroon ng pandemic, no? So, ihahanda ko pa yung aking abangan niyo to ha, kasi ituturo ko ito, na? Meron akong ituturo sa inyo. This is the formula. Formula ito, mga mahal kong kapatid. At yung formula na yan, abangan niyo yan, no? Alam ko na. Abangan niyo yan abangan niyo yan. Kasi, ewan ko ba, bakit ang daming nagtatanong, ma'am, sino ba talaga ang tatayong hari? Ma'am, sino ba talaga ang reyna, ma'am? Ganito, ganyan, no? So, mayroon lang akong i-explain dyan. Ihanda ko yung Manila people ko, okay? Para, at least kahit paano, mabigyan ko kayo ng konting kasagutan sa inyong mga katanungan, no? Kaya nga, diba, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Basta ako, Lidimin Canuto, ito lang masabi ko. Emmanuel, God is with us, the blessed Redeemer, the living Word. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Isang mapagpalang magandang umaga po sa inyong lahat.